At ang itim na usok ay sumabog, kumalat, humampas sa dingding. Ang buong ospital ay yumanig. "Wala ng oras," sabi ni Ismero. "Ibigay mo siya sa akin." "Hindi!" biglang sigaw ni Amara. Pilit gumagapang kahit sugatan. "Hindi ikaw ang tatay, pero ikaw lang ang maaaring magligtas sa kanya." Tumigil si Ismero sa kanya. Tumitig si Ismero sa kanya. May lungkot, may pag-aalangan, may pag-ibig na hindi kayang itago. "Hindi ko kayang saktan siya," sagot niya. "At hindi mo rin siya kayang bigyan sa ama niya," tugon ni Amara. Ang usapan nila ay parang kulog na nagpatong-patong sa utak ko. Sino ba talaga ang batang ito? Ano ang nangyayari? Bakit kasama ako nito? Pero bago ko maitanong, nanginig ang sahig. Lumakas ang boses. Lumalim. Lumapit. Isang tinitinag na kaluluwa ang tumututol sa akin. Ngayon, hindi na bulong. Hindi na mahina, kundi boses na pumupunit sa pader. At mula sa itim na usok, may sumulpot, isang anino, isang hugis, parang tao, pero may pakpak na mahaba, ang mga mata pula at anyong tumutupok ng liwanag. Ang hari ng dilim. Hindi ko alam kung paano ko alam, pero alam kong siya nga. At lumapit siya sa sanggol na hawak ko. "Anak ko." Ang boses niya ay parang apoy na nilalamon ang hangin. "Ibigay mo sa akin ang aking dugo." Napako ako sa kinatatayuan ko. Liwanag ang katawan ni Ismero. Dilim naman ang nilalang sa harap niya. "Hindi mo siya makukuha," sabi ni Ismero, humaharang. "Mahina ka pa rin, Ismero," sagot ng hari. "Mainit pa rin ang iyong damdamin sa kanya." Tumingin sa akin si Amara, pero ang hari ay ngumisi. "At hindi mo kayang labanan ang sariling puso. Kung pag-ibig ang kailangan para lumaban, handa ako." Sa sandaling iyon, lumiwanag ang katawan ni Ismero. Hindi basta liwanag, kundi banal na apoy na gawa sa pag-ibig at paninindigan. Tumilamsik ang itim na usok. Umatras ang hari. At sa unang pagkakataon, nakita kong natakot ang nilalang na purong takot ang hatid. "Riva," sabi ni Ismero. Hindi inaalis ang tingin sa hari. "Dalhin mo ang sanggol sa ina niya." Nanginginig ako. "Paano? Mainit siya. Parang..." "Magtiwala ka. Hindi ka niya sasaktan. Ang babae lamang ang may kapangyarihang pigilan ang dugo ng kadiliman."
Dahan-dahan kong inilipat ang sanggol kay Amara. Hawak-hawak ko siya. Ramdam ko ang init, ang bigat, ang kakaibang tibok ng puso. Paglapit ko, parang humina ang singaw ng usok. Parang huminto ang mundo. At inilipat ni Amara ang kamay niya sa dibdib ng bata. "Anak," bulong niya, "makinig ka sa akin." At ang itim na usok ay biglang umatras, parang takot sa kanya. Pati ang hari ay napahinto. Bumulong si Amara, "Hindi ka alipin ng dilim. Ikaw ay anak ng dalawang mundo." At sa unang pagkakataon, biglang umiyak ang sanggol. Tunay na iyak. Yung normal, yung parang tao. At ang buong ospital ay muling lumanghap ng hangin. Kasabay ng pag-iyak niya, nawala ang kalahati ng itim na usok. Pero hindi pa tapos ang lahat. Dahil sa dulo ng kwarto, nakangiti ang hari ng dilim. Matay nagliliyab, at sinabi niya ang katagang nagpaikot ng sikmura ko. "Magiging akin din siya pagdating ng tamang panahon." Hindi ko alam kung gaano katagal kaming nakatayo roon. Ako, hawak pa rin ang sanggol. Si Amara, duguan at hingal. Si Ismero, nakatakas ang kamay na tila pinipigil ang mismong kadiliman. At ang hari ng dilim, nakangiti, parang may nalalaman na kami walang kapangyarihang tumakas sa tadhana. Pero nang lumabo ang anino niyang hugis tao at nagmistulang usok na hinigop ng sariling anino, alam ko, hindi pa siya tapos. Hindi rin siya talo. Hindi siya umalis, nag-aantay lang. Nang tuluyang maglaho ang hari, bumagsak si Amara sa kama. Napaupo si Ismero sa sahig, hingal, parang hinahatak ang kalahating lakas niya. At ako'y nananatiling nakatayo, hawak ang sanggol na may init na hindi ko kayang maipaliwanag. "Riba," bulong ni Ismero, inaabot ang braso niya para suportahan ang sarili. "Kailangan nating umalis." Umalis? Saan?" Tanong ko, parang hinihigop pa rin ng napakabigat na hangin. "Tingnan mo ang paligid." Sagot niya, at doon ko nakita kung ano ang naiwan ng dilim. Ang delivery room ay halos hindi na madistinguish bilang ospital. Ang tiles ay may guhit na parang sunog. Ang mga ilaw ay nakalaylay, parang nilamon ng usok. Ang salamin sa cabinet ay nagkapira-piraso na parang may halimaw na sumuntok dito. At ang hangin, may amoy na parang pinaghalong dugo, usok at nabubulok na dahon. Pero ang mas masama, walang tao. Walang tao. Wala ang ibang nurse. Wala ang mga bantay. Wala
ang security. Walang sirena, walang takbuhan, walang nagpapanik. Ang ospital. Ang ospital ay tahimik. Mas tahimik kaysa dapat. Parang kami na lang ang laman nito. Nasaan ang mga tao? Tanong ko. Ngumiti si Ismero, pero hindi maganda ang ngiting iyon. Hinila sila ng hari. Hindi nila alam na hinila sila. Anong ibig mong sabihin? Hindi sila patay. Sagot niya. Pero hindi rin sila gising. Napakapit ako sa sanggol. Parang natutulog. Mas masahol sa ganun. Tugon niya. Para silang nasa pagitan. Tulad ng mga puno tinamaan ng kulog. Hindi agad namamatay pero patay sa loob. Hindi ko alam kung dahil sa pagod, takot o dahil lang hindi ko talaga maintindihan. Pero nanginginig ang tuhod ko. Ismero, hindi kami kailangang madamay rito. Hindi ako. Huwag mo akong tawaging engkanto at sabihin, hindi ka kasama. Sagot niya, nakatitig sa akin. Simula nang hawakan mo ang sanggol, bahagya ka ng napili ng tadhana. Hindi ko siya pinili. Bigla kong sigaw. Tumigil si Amara kahit nanlalambot pa rin. Tumingin siya sa akin. Tumingin siya sa akin. Hindi siya galit, hindi rin takot. Malungkot ang tingin. Umaamin. Naiintindihan ako. Walang pumipili sa gulo, Riva. Sabi ni Amara, mahina pero buo. Pero minsan, ang gulo ang pumipili sa taong kayang hawakang ito. Hindi ako nakapagsalita. Mga kaibigan, maaari ba kayong mag-iwan ng comment tungkol sa ating kwento? Sa ngayon ay puputulin ko muna ang ating pagkukwento. Sa mga bago pa lang sa ating channel, maaari bang pa-subscribe, like, share, and comment? Maraming salamat sa inyong pagsuporta. Ang kwentong Kababalaghan.